Jesus Mortel, ganun po sa kaluluwa ni Jaime, Jomar Mandel Sr., Jaime Jr. Encargues, Sammy Dino, Rufino Encargues Sr., Angelita Bustamante, Baby Dino, Jeneline Dongka, Budiso Quinson Sr., Bonifacio Quinson, Norberto Silaya, Virginia Royo, Jessie Pab Silaya, Elizabeth Angkaya, Nestor Bolima, at George Anga. Kasi tayo po tayong lahat at ang ating punong tagapagdiwang, ang Overall Spiritual Director ng Jesus Nazareto Charismatic, Reverend Father Reynaldo S. Tano. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Happy anniversary po sa ating lahat. Happy anniversary din po, Father. Happy anniversary. Thank you po. Halos lahat po ng anniversary nyo ay kasama ako. Amen. 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 Ito po yung pinaka close tayong lahat. Kasi siksikan tayo sa isang napakaliit na lugar. Amen. Amen ba yan? Amen. At nakakatuwa po dahil nandito tayo mismo sa isang community na kung saan ay mismong bahay ng member natin, yung ating pinagdadausan. At siguro malapit lang yung mga bahay po ninyo dito. Ano po? So, ibig sabihin, mas tayo, babad tayo kung nasa man tayo sa community na kung saan tayo nagsisilbi. At ito ang gusto ng Panginoon. Kasi alam naman natin na walang nangyayari na hindi pinapahintulutan ng Diyos. Amen. Na kung ano man po yung ating kalagayan, sabi nga sa mga sharing kanina na nakakatuwang pakinggan, ay laging may pag-asa. Ano? May pag-asa sapagkat nandyan kasama natin ang Poong Nazareno na hindi niya tayo iniiwan. Siya laging nakaagapay sa atin sa bawat hakbang ng ating buhay. Kaya sa ikawalong anibersaryo ng ating charismatic community, ay magpasalamat tayo sa Diyos sa 7 taon na dumaan. At naniniwala tayo na magpapatuloy ito sapagkat nasa inyo yung espiritu ng pagkakaisa, nasa inyo yung espiritu ng pagtitiyaga, at lalo na nasa inyo yung espiritu ng pagmamahal sa Poong Nazareno. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos sa linggong ito. Lumapit tayo ng may kapakumbabang loob at humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan.
Kaawaan tayo ng mga Panginoong Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng loob mong karagdagan upang sa mahalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsibuo tayong lahat at ating pong pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang kasaysayan ng ating kaligtasan ay tanda ng awa at walang kapantay na pagmamahal sa atin ng Diyos. Bilang pagkilala sa pagtitiis at awa ng Diyos, marapat na maging mabuti tayo sa isa't isa. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan at maaari kang magpakita ng habag kaninuman sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito, ngunit nangangahas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanman ibigin mo, ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimping. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay tinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong magkapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin, tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Tugon po. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, nalapit sa iyo't na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi. Ngunit ikaw, Poon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayad magalit, ibaling sa akin ang awat mo't habag. Iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya ang Espiritu ang lumuloob para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita, at nauunawaan ng Diyos na sasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagat ang Espiritu ay lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masitay po tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah,
Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niyang hari siya ng mga aba. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo. Noong panahon yun, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw din ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunitin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-ani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka na ng Panginoon Hesus Kristo. Magsibong tayong lahat. Magandang gabi po ulit sa inyo lahat. Magandang gabi po. Kayo po ba ay may kaaway? Meron pa ba yung kinakainisan? Wala? Ang babait naman ninyo lahat. Ako meron eh. May mga pagkakataon po na may mga taong ayaw natin. Ano po? At minsan ay ating pinapanalangin na sana ay mawala na lang sila. No? Parang normal lang yun sa isang taong katulad natin. Pero syempre, hindi doon nagtatapos. Sapagkat ang tao ay sabihin natin na lahat tayo nakakaramdam ng mga ganong mga damdamin. Pero kapag sumusunod ka sa Panginoon, nakakapag-isip ka ng mas malalim at mas mabuti. Kaya tingnan mo natin kung sino ba itong Diyos na ating sinusundan. Sapagkat kakaiba ito. At sinabi nga ni Jesus, sabi niya, kung gusto niyong sumunod sa akin, sabi niya, pasanin ninyong dadaanan, yun din yung ating dadaanan. At ganoon din, kung ano nangyari sa kanyang buhay, yun yung nangyayari sa ating buhay. So hindi lamang yung kanyang pagpapakasakit, kundi pati ang kanyang muling pagkabuhay. Yun din yung ating pagdadaanan. Ngayon po, ito yung Diyos na sinasabi ng Panginoon na gusto niyang ipakilala sa atin. Unang-una ay ito yung Diyos na kung saan ang kanyang pag-iisip ay puro kabutihan lang. No? Kaya nga sabi dito, ang kaharian ng Diyos ay parang isang naghahasik ng mabuting binhi. Baka mabubuti lamang ang ibinibigay ng Panginoon. Kaya kapag kayo ay sumusunod sa Diyos,
lahat ng mga binibigay ng Diyos sa atin ay puro mga mabubuti. Pag sinabi din natin mabubuti, hindi lang yung sa community natin. Minsan, lahat masaya. Dami mga umattend. Ganda ng mga preaching. Ganda ng music. No? Pero darating ang panahon na merong struggle. At yun ang puso ni Jesus. Kung itong mga taong hindi maka-Diyos o hindi kumikilala sa Kanya ay may puwang sa puso ng Panginoon, paano pa tayo na pinipilit nating sumunod sa Kanya? Nakikita yan ng Panginoon. Kaya pag tayo po ay sumusunod sa Kanyang mga utos, nagpapakabuti, nagtityaga, at gumagawa ng mga mabubuting bagay, mahal tayo ng Panginoon. Kung mahal nga niya yung masamang tao kayo pa kaya na mabuting tao? No? Mas malaki ang pagmamahal ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya kesa sa ating mga nagagawang pagkakamali. Amen? Alam ng Diyos na kapag tayo po ay nagkamali, meron niyang demonyo. Ito po yung nandito. Mayroong masamang espiritu na humihila sa atin para magkamali, para magkawatak-watak, para mawalan ng pag-asa, para manghina yung ating kalooban. Laging merong elemento ng masamang espiritu. Huwag po nating kakalimutan na ang isang gawain ng Diyos, sapagkat ito'y napakaganda, hindi papayag ang demonyo na hindi niya ito pakikialaman. Makikialam yan. No? Makikialam. Maghahasit yan ng pagdududa, maghahasit yan ng galit, maghahasit yan ng kung ano-ano para tayo lituhin. Pero kapag tayo po ay merong pananalig sa Diyos, lalong-lalo na po tayo ay charismatic, tayo po ay puspos ng banal na espiritu. Ibig sabihin, tayo po ay nandyan, na ramdam natin yung buhay na espiritu sa puso natin. Kaya, alam natin na ito ay hindi ito galing sa Diyos. Hindi ito galing sa Diyos. Kaya, we ask for the name of Jesus to remove. Alisin mo, Panginoon, ito sapagkat alam namin na hindi ito galing sa inyo. Amen? Kaya, my brothers and sisters, anong ginawa ng Panginoon? Nung makita ng mga tauhan niya na merong mabuting trigo, may trigong tumubo at merong mga tumubong damo. Natural lang sinasabi nung kanyang mga tauhan. It's a natural experience ng isang tao. Alisin natin yung masama. No, alisin natin yung masasama. Para yung mga mabubuti lamang yun nandito. Pero sabi ng may-ari, hayaan nyo lang silang tumubong sabay. No? Abaya-abaya nyo lang silang tumubong sabay. Alam nyo, very consoling po ito para sa akin. Sapagkat sa buhay ko bilang pare, pinipilit kong maging mabuti. Pero may mga pagkakataon na napapansin ko sa aking sarili na meron din akong mga masasamang ugali. No? Minsan, mainit yung ulo ko. Minsan, hindi ako nakapagpasensya. Minsan, ako ay nanghuhusga ng aking kapwa. Minsan, ako'y tamad. Kayo ba'y nakakaramdam ng ganon? Amen? Pare-pares pa na tayo. That's a very consoling. Itong sinabi ng Panginoon sapagkat sabi ng Diyos, kahit yung bagay na ayaw mo sa sarili mo, Ray, mahal ko pa rin yan. No? Mahal ko din yan. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko yan aalisin sa'yo. Kasi habang nandyan yung struggle mo, ibig sabihin, kailangan mo ang tulong ko. Kasi ang isang taong perfecto na siya, hindi na niya kailangan ng Panginoon. Ang nangangailangan sa Diyos ay yung taong alam niya na nagpapakahirap siya, sinisikap niyang magpakabuti, pero may mga pagkakataon talaga na siya ay bumabagsak pa rin. At dito papasok yung tinatawag nating the compassion of God. No? That in your lowest, in your moment na kung saan parang nanihina ka, doon pinaparamdam ng Diyos na nandyan lamang siya
Hindi ka niya iniiwan kahit na ikaw ay naging hindi mabuting anak niya. The more na lumalapit siya sa atin kapag tayo po ay nadadapa. No? Kaya nangyari, sabi ng Panginoon, hayaan niyo lang silang tumubo. At pag-anihan na, yun po yung judgment. So, hindi ibig sabihin na, okay lang naman pala na mayroong masama, okay lang. Pero huwag mong kakalimutan, sa bandang huli, merong paghuhusga ang Diyos. Kaya po yung nangyayari po sa ating lipunan, sa inyong pamilya, di ba minsan may mga taong mahirap pakisamahan. May mga taong kung sino pa yung gumagawa ng hindi maganda, sila pa yung mas maganda ang buhay. No? Sila yung nakukuha nila yung gusto nila. Parang nakakaingit. No? Naiingit tayo sa kanila kasi bakit sila? Meron nito. Nakapunta sila ng ganyan. Pero alam natin kung ano yung nangyayari. Huwag kayong mag-alala. Kasi may paghuhusga ang Diyos. Maaring dito sa mundo, no? Ay nakakalusot. Pero sa langit, hindi. Hindi nakakalusot. Kaya tayo po, huwag tayo pong mawalan ng lakas, ng pag-asa na gawin yung tama. No? Gawin natin yung tama. Kasi alam natin, ayun ang tama. Kaya huwag tayong mag-give up kapag medyo mahirap na yung gawain. Sino bang napapagod na sa gawain? Wala. Wala. Maybe physically, yes, we are tired. No? Kami din sa parish, alam niyo, ang parokya, everyday yan, araw-araw may misa. No? Nakakapagod din, may misa araw-araw. No? Kumbaga, makikita mo na magpe-prepare ka ulit, ganyan, 2 misa pa. Paano yung mga simbahang 5 ang misa araw-araw? No? Di yan nakakapagod. Pero, ang nakakatuwa po doon, yes, maybe you're physically tired. Pero iba po kapag ang pagod na ay ang iyong espiritu. No? Pag pagod ng espiritu mo, kahit na wala kang ginagawa, pagod din ang iyong katawan. Pero kapag tayo po ay buhay ang espiritu natin, pagod man yung katawan natin, malakas at masaya ang ating pagkatao, ang ating puso, at ang ating isipan. Yan po ay dahil sa banal na espiritu. No? Amen ba yun? Amen! Kaya tayo po ay laging humawak sa banal na espiritu. 8 taon ang Jesus Nazareno. Hindi po ito basta-basta. No? Yung 8 taon na dumaan sa atin. Alam niyo po, si Angelo ay nagkakilala lang kami sa Facebook. So hindi ko alam kung paano niya nalaman ang aking pangalan. Bigla na lang, minsan isang araw may nakita akong message request. So tinignan ko, sabi ko, sino ito? Tapos, syempre, kapag may mga nagre-request na ganyan, titignan mo yung profile, lahat yan, titignan mo. Tapos nagpakilala siya, at sinabi niya, Father, naghahanap kasi kami ng pari para sa aming community. Di ko alam kung pang ilang year nyo na yun. Siguro 2nd or 3rd year ng inyong community, ng ating community. At pumayag naman ako. Sabi ko, sige, tingnan natin. Kaso lang, sabi ko, ang mahirap kasi sa atin ay medyo malayo yung inyong lugar kung saan ako nakatira. Sabi naman niya, okay lang, Father. No? Basta ang mahalaga is merong kaming spiritual director at nagdadasal at nag-guide po sa amin. So pumayag po ako at lumipas po yung maraming taon, masabi natin na gumagalaw ang espiritu. No? Na-purify yung community. Yan po yung maganda. Huwag po kayong matakot sa purification. Kasi ang purification, masakit. No? Pero pag ang purification, nililinis niya yung anumang gusto niyang linisin sa atin. And it has to be that way. Kahit anong community, kahit anong parish,
merong purification. At pag may purification, ibig sabihin, gumagalaw ang Diyos. No? Gumagalaw ang Diyos. Kaya, my brothers and sisters, magtulungan tayo. That as we move forward on the 9th, 10th, 11th, at mas marami pang mga anniversary, ay mas lalo tayong mapuspos ng banal na Espiritu. Ang kailangan natin ay quality, hindi quantity. No? Kahit napakadaming tao, kung wala namang quality. Katulad po nung gospel last week, di ba? Yung paghahasik ng bihi, kung saan-saan siya napunta. Pero ang pinakamalaki is yung lupa na kung saan doon tutubo ang salita ng Diyos. Yun ang kailangan natin. Quality. No? So pagdasal po natin sa misang ito, na lahat kayo nandito ay mapuspos ng banal na Espiritu, mabuksan ang iyong puso para yung salita ng Diyos hindi lang siya mabuhay, kundi mamunga. No? Mamumunga kayo. Ipapalaganap niyo yung pagmamahal ni Jesus. Hindi lamang sa inyong pamilya, kundi sa inyong komunidad. Amen? Amen! Amen. Tumayo po tayo, my brothers and sisters. At sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Kami ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Kristo, isang ng Diyos, Panginoon natin lahat. Natawag tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinakasap sa matay ni Ibig. Inaawag sa kinaroonan ng mga yumaw. Na may tatlong araw na buhay muli. Mamayat sa langit. Nanulublog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rito at hukom sa mga buhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinanim ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso upang tayo maging karapat-dapat na manatili sa kanyang piling. Buong pagtitiwala natin hilingin sa Diyos Ama, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan ng iyong bayang hinirang ay maging tagapunla ng iyong salita sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang mga namumuno sa pamahalaan ay maging tapat sa salita ng Diyos upang maitakwil ang kultura ng kamatayan at pag-ihiganti at maisulong ang pagpapatawad at lamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang bawat kasapi ng pamilya ay maglaan ng oras sa pagdarasal at pagbabahagi ng salita ng Diyos upang lalo maging matatag ang kanilang ugnayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawa mawala ng pag-asa ang mga dukha at inaapi. Bagkos ay patuloy na manalig sa Diyos na hahatol sa lahat ng takdang panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali na katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayun din ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan at mga pagkukulang. Isugo mo ang iyong Espiritu upang patatagin kami at bigyang lakas sa aming pagkikipaglaban sa masama. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Opo muna tayo.
ating paghahain ay tulog na ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pag-ahayos sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyong banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain pinagputos noong araw na inyong pinagtibay ang isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay na Abel na lubha mong kinalulugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Amen. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Manapat siya at salamat. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwainin. Dilog mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giniw mong anak, na kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya ay yung walang maliw, ay napanumbalik sa amin muli sa iyong kasiyahat ng iyong pagtingin, na aming winaksi nang ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun. Inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong larito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang ampunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong larito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ibinaya na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas, ang magpapalik sa wakas, harapan ang Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbang laganap sa buong daigdig. Pasusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo naming Papa at Roberto naming Obispo at ng Tanang Kamarihan. Alalahanin mo rin ang patid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kay di ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagkitapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman ang Birheng Maria, ni Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat na parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Santo Gubili na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manalangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Baba sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Papatawad namin sa nagkakasalan sa amin, at wag mo kaming ipahintulot sa gusto. Ayadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan ni Teleo sa lahat ng kapahamakan.
Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Salamat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong iyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ka marapat at magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. So may pupunta po sa likod para po sa communion.
Save me, water from the side of grace, wash me, passion of Christ, keep me straight. Hear me, Jesus. Hide me in thy words that I may never leave thy sight. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, rise from all the evil that surrounds me, defend me. When the call of death arrives, bring me back to thee, that I may praise thee with my saints Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong sa na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mula po sa De La Cruz family, sa mga kapatid ko na tumanggap po ng gawain ng Jesus Nazareno mula po noong January 30 hanggang sa kasalukuyan po. Kami pong magkakapatid ay nagpapasalamat sa Panginoong Jesus Nazareno, sa inyo po, Padre Ray Tano, na namuno po ng ating banal na misa, kina Sis Liv Manzano, kay Brother Ding Alban, kay Sister Bing Limbuan, sa inyo po lahat, sa mga co-workers ko, mga members ng Jesus Nazareno, nagpapasalamat po ako, pati ang aking mga kapatid na tumangkilik po sa gawain po dito sa aming bahay at inahangad ko po na magkasama-sama pa po tayo sa susunod na mga Sabado hanggang sa tumagal pa po ang ating pagsasama. Mula po muli sa De La Cruz family, sa Calderon family, nagpapasalamat po kami ng lahat ng buong puso sa Jesus Nazareno Catholic Charismatic Ministry sa gawain na ginaganap dito sa aming tahanan. Amen. Salamat Ate Tess, dahil willing kayong guluhin every Saturday. Pero makalangit naman na panggulo. Amen. So, alam ko na pagpapalain tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Amen. Anything that is good, no? Pine-bless yan ng Panginoon. Kaya magpatuloy po tayo sa ating pagbabagong buhay, pagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos, pagtawag sa Banal na Espiritu para mas lalo tayong linisin at ipahayag natin sa kapwa natin yung pagmamahal ng Panginoon. Amen. Kung paano niya tayo binuo, kung paano niya tayo pinalalim, kung paano niya ginamit yung ating sariling kahinaan para tayo ay magpalaganap ng kanyang mabuting salita
ay mas lalo nating gawin ngayong susunod na taon. Amen? Amen. Amen. Salamat po sa lahat po na nag-organize po sa misang ito at saka sa mga choir natin. Palakpakan naman natin ang choir natin. Kami po ay nakikinig habang kayo kumakanta ng praise and worship. Sabi namin, anointed talaga sila. Amen. Ang ganda ng kanilang pagkanta para sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ministry ng ating music dahil sila ay nagbibigay ng buhay natin. At sa lahat po ng mga tumulong po dito na nag-set up at magliligpit sa mga pagkain, sa lahat ng mga na tumulong, maraming salamat. Amen. Palapang po natin yung so tapusin na ba natin yung isa? Mamaya na? O kaya pa kayo sasabihin? Isa pa. Sorry, nakalimutan ko po kay Brother Angelo Vargas na wala, na hindi tumigil na akayin po ako imbitahan sa gawain ng ministry hanggang sa napapayag niya po ako. Amen. Kaya nagpapasalamat din po kay Brother Angelo. At yun na po. Ingat ka, Brother Angelo. Oo nga. Ay pa, sorry po. Si Brother Ding Alban ang aming head servant po. Thank you din po. Brother Ding Alban. Salamat. Okay po, meron pang pahabol. May magsasalita si Brother D? Yes po. May magsasalita. Ito lang. Sister Lidney. Maraming salamat po. Tulakan doon. Brother, hindi ka yung head servant. Ako po yung assistant head servant. Ito naman po yung head servant. Maraming salamat po sa inyo. Dami-dami nila ko. Ako ang head. Kita na naman, diba? Head na head. Yes. Ganun lang. Happy anniversary sa inyo lahat. Thank you so much, Ano. Susunod na mga Saturdays, kita-kita tayo dito. Amen po? Magawin ko rin ang buhos ng biyaya. Amen po? Amen. Salamat po sa biyaya sa Lord Jesus name. Sumayin niyo ang Panginoon. Magsigo kayo habang ginagawad ang pagpapala. Ama naming mapagpala, nililingap mo ang iyong bayan kahit may mga kaanib na lumilihis ng landas. Ipagalob mo ang pasyang makapagbagong buhay sa tanan upang ang lahat ay maging lalong matapat sa pagsunod sa iyong kalooban sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng mga pangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay manawag sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Naialayin na natin ang banal na misa. Kumain tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos! Happy anniversary! Magpupuna kayo uwi meron po tayo salo-salo. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Maraming salamat tayo maulit sa ating Diyos at minsan pang pasalamatan ng ating Diyos. Salamat! Salamat! Hallelujah! May na po signal, brother. Aking namasdan, ang karawakan, hindi ko na unawaan. Iyong dahilan, kung bakit ako, hindi ko pinalagaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, nabigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Kahit may pagsubok, kahit may lalagitan, may pagsubukan, pagkagitan, ako'y ay nalalagitan. Ikaw nasisang, aking sandigan, hindi mo ko pinahayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay nabigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanalisin pa. Kundi pasalamatan ko. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanalisin pa. Kundi pasalamatan ko. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya, ako'y masasaya, ako'y masasaya sa piling mo. Praise God! Praise God! Sa mga hangin, iway sa ito sa ating lahat, magpalain tayo. Hallelujah! Bless us all. See you on next Saturday po.